Dalawang minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Martes, July 25, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Limitadong paggamit ng compressor sa pangingisda, pinayagan na ng sangguniang panlalawigan. Pamalang panlungsod handa ng sa pagsasagawa ng Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Sabado. Multa itinaas na sa mga supladong driver ng tricycle at PUV na tumatangging magsakay at namimili ng mga pasahero. Sa police report, 2 motoristang nagkasundong magkarera sa Barangay Irawan Highway pero sumemplang, isa patay. Sa showbiz balita, Battle of the Band tampok sa Purungitan Festival ng Cuyo. Sa balitang Good Vibes, tree planting inilunsad ng Ipila Nickel Corporation sa Barangay Calasagan sa bayan ng Brooks Point. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka! Sasamahan ka! Sasamahan ka ng Phoenix! Per DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR. Minuto makalipas ang alas 6, detalye ng ating balita, limitadong paggamit ng kompresor sa pangingisda. Pinayagan na ng Sangguniang Panlalawigan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Romy. Maaari nang magamit ang kompresor ng mga mangisda sa nasasakupan ng lalawigan ng Palawan. Ito ay matapos na amyendahan ng Provincial Board ang kanilang ordinansa na nagbabawal dati sa paggamit ng kompresor sa lahat ng uri ng pangisda. At ngayon nga ay pinapayagan na nila ang paggamit nito sa ilang mga klase ng pangisda, tulad ng paggamit nito sa baklad kung saan kailangan umano na makapagtagal sa ilalim ng dagat ang mga magbabaklad para sa pagpandaw ng isda. Pag-repair nito kapag may sira. Paggamit nito sa paglalagay ng payaw na mas kailangan dahil sa lalim ng pinaglalagyan ng payaw at sa net fishing kung saan kailangan umanong tiyakin ng mga isda na maayos ang kanilang lambat sa hulog ito para makahuli ng maayos. Maliban sa ganoong paggagamitan ay wala nang papayagan pa sa tinatawag ng Sangguniang Panlalawigan na limited use of compressor. Naayon kay Board Member Oreston Arsaga, ang compressor na gagamitin ay ang mga makabagong gamitan nito at ito ay ang oilless compressor, kaya hindi pa rin pahintulutan ang dating nakasanayan na paggamit ng compressor dahil may mga bagong lobas na umano ngayon na technology ng compressor na ligtas gamitin at hindi makaka-apekto sa katawan ng mangisda. At dapat itong sundin para hindi masira ang tiwala ng pagbibigay ng pagkakataon na makagamit ng compressor ang mga mangisda. Sabi pa ni Board Member Rasaga, inimbita nila ang mga nasa Department of Agriculture at mga mangisda, mga municipal agriculturist para sa pag-uusap para dito at naging maayos umano ang kanilang kasunduan sa pagsunod sa limited use of compressor at pangisda. At kailangan na i-adapt naman ito ng mga sangguniang bayan na ordinansa para ito ay magkaroon ng bisa sa kanilang mga munisipyo na pagbabasihan ng mga nakatalag na sa pagbabantay sa karagatan ng bawat munisipyo. At hanggang hindi pa ito na-adapt sa munisipyo, ay bawal pa rin ang paggamit ng kompresor sa kanilang mga nasasakupan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Muling magsasama-sama ang mga mamamayan ng Puerto Princesa sa gaganaping Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Sabado. Ang programa ay magsisimula alas 5 ng madaling araw. Iba't ibang aktibidad ang matutunghayan sa Sabado at isa dito ang recital ng mga batang lumahok sa free workshop ng basic guitar, piano at ukulele o ang Tropang Balayong. Mayroon ding outdoor amphitheater na ipagkakaloob ng pinagsama-samang art project para sa kulturang Prinsesa Mural. Kasunod nito ang ribbon cutting ng mini library sa learning pad o ng
o ang The Bookpad Project. Mayroon ding book reading at puppet show at pwede ring makisaya sa laro at sa parke sa Ramon V. Mitra Sports Complex. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Balayong Festival, ngayong araw ay bubuksan na ang karaunan sa Dalan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Matitikman dito ang iba't ibang lutong Pinoy na sariling atin. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, multa itinaas sa mga supladong driver ng tricycle at PUB o mga driver na tumatangging sumakay at namimili ng pasahero. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Second reading ng Sangguniang Panlungsod ang ordinansa na nagtataas sa multa sa mga driver ng tricycle at public utility vehicle o mga PUV sa lungsod na tatanggi na magsakay at maghatida ng mga pasahero sa mga pupuntahan ng mga ito. Ayon kay Consigliere Awad, Chairman ng Committee on Transportation, sa unang paglabag at napatunayan na reklamo ay 1,000 pesos at ito ay sa reklamo sa mga hindi PWD at senior citizens. At kapag nagreklamo na tinanggihan na pasero ay person with disability o kaya senior citizens, 1,000 pesos ang multa sa driver ng tricycle o kaya ng iba pang public utility vehicle sa lungsod. Sa ikalawang paglabag ay 1,500 pesos sa normal na pasahero na nagreklamo at 3,000 pesos naman ang multa sa mga reklamo ng person with disability at senior citizens. Wala namang pagkakakulong at walang third at final offense dahil kapag nagbayad ang inireklamo ng multa ay tapos na ang reklamo dahil walang inilagay na penal clause sa revise ng bagong ordinansa na ito. Ito na ang magiging sagot sa mga tricycle driver at mga PUV driver na mga suplado o tumatanggi ng sakay at magpasakay at namimili ng isasakay na pasahero. Malaking bagay din umano ang itinaas na multa para maiwasan ang pamimili ng isasakay at pagtanggi na magsakay sa kahit kaninong pasahero. Ang revised ordinance sa pagtataas ng multa sa mga tinatawag na suplado ng mga driver ay nakarang City Council pa na umpisan at ang author nito ay si dating Konsehal din Bumaristela at dahil sa kasalukuyang konseho na ang nakapagsulong nito at natapos kaya ang author nito ay ang Committee on Transportation na lamang may Konsehal ni Sario Awat. Sa susunod na regular na session, isasala na ang ordinansa para sa third and final reading at pagkatapos ng approval sa huling pagbasa ay dadaan sa 15 days publication at pagkatapos nito ay magiging ganap na batas at ipapatupad na ang pinataas na multa sa mga nanginili at tumatanggi ng mga driver ng mga pasahero lalo na sa PWD at senior citizens. At maaring sa katupasan ng buwan ng Agosto ay magkakapisa na ang batas na ito kung saan ang City Traffic Management ang magbabantay sa pagsunod ng mga driver at doon din sa City Traffic Management ang magiging sumbungan ng mga PWD, senior citizen at ang sinumang tinanggihan na isakay ng mga pasahero ng tricycle at iba pang public utility vehicle sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaway. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. 16 na minuto makalipas ang alas 6 ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan.
Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, mayroon ka bang anak na incoming first-year student sa darating na pasukan ngayong school year 2023 to 2024? Siya ba ay single, hindi lalagpas ng 20 years old, may average na hindi bababa ng 85% at mayroong good moral character? Maaari siyang maging scholar ng Paleco. Ipasa lamang ang mga sumusunod on or before July 28. Application form at table of consanguinity na madadownload sa www.paleco.net, report card, certification mula sa kanyang principal na siya ay may good moral character at iyong latest income tax return na hindi tataas ng 120,000 pesos o kaya na may indigent certificate mula sa barangay. Ang qualifying exam ay sa August 7 sa Paleco Main Office. Para sa karagdagang impormasyon, punta lamang sa www.paleco.net o sa www.facebook.com/Palawan Electric Co-op. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Ito ay mabisang gamot para sa UTI, renal failure. Tumutulong mapababa ang creatinine. Nakakatulong sa kidney problems, cancer problems, insomnia, almoranas, gallstone, constipation at diabetes. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Police report. Police reports. 19 na minuto makalipas ang alas 6 sa ating police report. Dalawang motorista nagkasundo na magkarera sa Barangay Irawan Highway pero parehong sumemplang at isa patay. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police reports. Idineklara na dead on arrival ng doktor sa AIDS Hospital ang motorista na si Mark Eric Dangan, 26 anyos na residente ng Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. At sugatan naman ng isa pang motorista na si Dave Mar Balatero, 25 anyos binata, estudyante na residente ng Zone 11, Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Naganap ang aksidente nito alas 2 ng madaling araw ng linggo. At sa investigasyon ng Police Station 1, nagkasundo ang dalawang motorista na magkarera base sa salaysay sa kanila ng nakaligtas na motorista habang mabilis na isinasagawa ang karera ng dalawa. Pagdating sa pinangyarihan ng aksidente sa bahaging kurbada, parehong nagkasagian ng dalawa dahilan upang pareho na mag-overshoot. Ang nasawi ng motorista na si Mark Eric Dongana ay tumama sa poste ng Paleco at tumiretso sa kanal sa harap ng bahagi ng simbahan kasama ang motorsiklo nito na Suzuki Raider 150. At isa pang motorista naman na si Dave Mar Balatero ay nag-slide sa kalsada at nahinto sa tapat din ng simbahan kasama ang minamaneho na motorsiklo Suzuki Raider 150 din. Pagdating nga ng mga nag-responde ay hindi na umano sumasagot ang motoristang si Dangan at hindi na ito kumikilos sa kanyang kinalalagyan. Kaya naman ay agad na itinakbo ito sa ESA Hospital at doon na nga ito idinekalarang dead on arrival. Conscious naman ang driver na sa Balatero nang itakbo naman sa Cooperative Hospital at mga nagtamo ng ilang galo sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa kanilang pagkaka-aksidente. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawig. Police report. Police report. Maraming salamat Romy Luzares. Sa ibang balita pa, 636 na
HP Smart Tank Wireless Printers ang ipinagkaloob ng pamalang panlalawigan ng Palawan sa mga paaralan sa elementarya at sekundarya sa Southern Palawan noong July 17 hanggang 20. Ang mga printers ng NASEF funded para sa DepEd Palawan ay inihatid sa mga paaralan sa mga bayan ng Aborlan, Nara, Brooks Point, Sofronio Española, Quezon, Rizal, Batarasa at Balabac. Sa pamamahagi ang pamamahagi ng mga printers ay naisakatuparan ng pamalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dennis Socrates kasama ang sangguniang panlalawigan at sa pamamagitan ng Provincial Information Office sa pangunguna ni Attorney Christian J. Cohamco na siya ring Bids and Awards Committee Chairman na pagkalooban ng 65 na printer ang iba't ibang paaralan sa bayan ng Balabac, 99 na printer sa Batarasa, 95 sa bayan ng Brooks Point, 61 sa Sofronio Española, 83 sa bayan ng Rizal, 97 sa bayan ng Quezon, 101 sa bayan ng Nara, 35 sa bayan ng Aborlan na karagdagan naman sa 43 units na printer na nauna nang ipinagkaloob noong Mayo. Kabilang sa mga programang na pagkalooban ng printer ay ang Madrasa Education Program, SPED Class, Alternative Learning System, Special Science Class at Alternative Delivery Modes Open High School Program. Tinanggap ito ng mga public school district supervisors, school heads, mga guro at kinatawan ng mga paaralan na benepisyaryo. Nagpasalamat ang mga public school district supervisors at mga guro sa pamalang panlalawigan dahil sa natanggap na printer. Umaasa sila na mapagkakalooban din ang mga paaralan ng mga laptop at desktop computers sa tulong ng pamalang panlalawigan at ng kanilang local government unit. Ang distribusyon ng printer sa Southern Palawan ay bahagi ng kabuang bilang na 1,611 printers na ipamamahagi ng pamalang panlalawigan para sa DepEd Palawan sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa
gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, Battle of the Band tampok sa Purangitan Festival ng Kuyo. Ang showbiz balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. May pa-Battle of the Band ang Pulo ng Kuyo sa nalalapit na Purangitan Festival nila ngayong Agosto. Bukas ito sa lahat ng banda na gustong makipagtagisa ng husay sa pagtugtog at pagkanta ng kanilang original song, isang revival song at isang trending na kanta. Sa mga dadayo at nasa Kuyo na banda, kontakin lang ang 09304191-334 para sa iba pang detalye. Ang petsa ng battle ay sa August 23. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang Good Vibes, matagumpay na inilunsad ng Ipila Nickel Corporation ang tree planting campaign sa Barangay Calasagan sa bayan ng Brooks Point. Ito ay bilang bahagi ng ADAP and National Greening Program site tungo sa rehabilitasyon ng 500 ektaryang kagubatan sa lugar. Kasama ang mga miyembro ng people's organizations mula sa mga impact barangay, tinutupad ng Ipila Nickel Corporation ang pangako nitong isulong ang responsabling pagmimina kasabay ng pang-udlan na ekonomiya at mga komunidad. Balitang Good Vibes. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.